I want you to listen very carefully sa message po ngayong umaga. This is not just my ordinary message, but ito rin po yung magiging tema natin sa buong taon about stretching your capacity. Ito yung ating maging tema even sa our anniversary. Ito yung buong taon natin tema. Last year is harvest time, at now is still a part of this message about harvest. This is my theme for the whole year. Okay? So we can atin na pong i-fill up yung mga upuan. So our theme is about yung pong iba dito yung this will be our theme for the whole year. But before that, this coming Holy Week, I think it's 28 or 29, meron po tayong training. Although meron po akong ipinapareserve na place, pero mukhang hindi po sigurado dahil baka may mga gagamit. So it is a private pool, kaya lang po ay baka gagamitin ng family. Pero ganun pa man, itutuloy po natin yun with or without a pool, no? Kasi pwede naman natin gawin dito yung training sa ating church. Okay? So it's either, siguro mas maganda kung ito'y doon sa Biyernes Santo para hanggang gabi na. Kasi this a prayer, our corporate prayer meeting, no? So sa gabi is breakthrough night. So I invite you all, especially the leaders, all different saan man po kayong departamento, I want you to attend this training. Ito po ay yearly natin ginagawa, yung physical training, aside from may mga online pa rin tayong training. But ito po ay first time natin gagawin this year, so this Holy Week. So most probably ito po ay sa Friday po, mula umaga 8 o'clock hanggang gabi na ito. So siyempre wala po dapat uwian. Kung mayroon mang uuwi, babalik agad doon sa on time. So it is a training, hindi po lagi natin itong ginagawa. Kaya we need some discipline at ilagay po natin sarili. Isa Holy Week, wala naman po tayong ibang mga activities diyan kundi yun po, no. So maybe yung Thursday sa preparation, kasi may mga preparation tayo. So para naman di tayo. Then hindi ko na po ito gagawing Thursday kundi the whole Friday, just one day, but a whole day and with night. Meron po itong gabing breakthrough night prayer meeting na rin natin, ano? So kailan po ito? Sa March, sa Holy Week, ano? So Thursday is preparation and Friday is our training. So okay po ba 'yon? So pakinig po ba ng lahat? So doon po sa ating mga nag-organize, sa mga nagagawa ng mga materials o ano mga ating kailangan, ay let's be prepared. Ilagay na po natin sa ating mga calendar. Kung kayo ay merong mga ibang family, iiwas nyo na po sa araw na yon. Iiwas nyo na po yung training na yon. So very important training. Mahalaga po ito sa church, kasi we believe na ang church po ay mas nagiging strong, hindi lang po sa bilang. Tayo po ay maaring marami ang bilang, pero still a weak church. Pero hindi man tayo marami, mas maganda po magsimula tayo sa strong church, strong ang church po natin. Okay, you can fill up yung pong ibang mga bakanting upuan, pwede pa nating i-fill up para po naman na hindi ho bungi-bungi yung ating upuan dito sa may bandang unahan. So, try po natin na i-fill up yung ating mga upuan. Okay, my message is about stretching your capacity. Okay. So, siguro nakita naman yung sa Facebook yung aming mga pinagagawa doon sa kung hindi man lahat. So kami po ay nag-attend ng anniversary at some fellowship, some mentoring. Hindi naman po nawawala kay Dr. William yung pagme-mentor. At he challenged me about doon sa ating building, kinukumusta niya. At syempre, is very willing to help. Kung gusto niya pwede daw magpa-loan. Pero sabi niya, ito po ang gustong i-share sa inyo. Siyempre, ayaw naman po natin na, kasi kung tayo po ay maglo-loan, although is a friendly loan, wala namang interest, still a loan, babayadan din. So, same. So, stretching your capacity. It will be our theme for the whole year. Even our anniversary. Saya yung mag-iisip ng mga design sa ating anniversary, yan na rin ating theme. Yung pong sacrificial giving, yun po isa lamang topic yun But our theme is stretching your capacity in all aspect ng ating buhay, especially our spirit, our soul, our
lahat ng bagay, ano. Ito po ay very related pa rin doon sa yung potential natin, ano. Kasi you know your potential, para maabot mo yung potential, you must stretch your capacity. Di ba? Di ba magkadugtong yun, ano? Para maabot mo yung potential. So, naintindihan po ba natin yung mensahe about maximizing your potential? Okay. Hello? Okay. Still the same naman. Yeah. Medyo may pagkakaiba ng konti, pero almost pareho lang po yun. Yung effect noon ay pareho. How to stretch our capacity. Hindi po ito popular sa aking mensahe, although I preach also about blessing, about giving, pero hindi ko po lagi itong sinishare. But I wanted to share, dalawa pong bagay, siyempre. Una, meron tayong pagawain. Pero higit sa lahat, ang gusto layunin ay maintindihan po natin yung sacrificial giving. Although ito'y pinapractice natin long time ago, siguro 20 years ago before, bago po tayo napapunta dito po sa church na to, nagturo na po ako about sacrificial giving. But ngayon ay mas maintindihan po natin. So, ang aking pong teksto na isbigay sa inyo ay sa 2 Corinthians. So, pinapaalala ko, pati na sa Zoom, meron po tayo ngayong communion service. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Okay. So, we will be focused on stretching your capacity. Sabihin po natin, stretching your capacity. So, at ang lesson ko ngayon ay about the sacrificial giving. The sacrificial giving. Hindi ko po ito popular na minimensahe about giving because I know meron naman tayong my faith class. Tinuturuan naman tayo sa giving, Kaya mapapasin nyo, in our church, wala naman nag-exhort tayo about giving, wala na rin tayong masyadong Why? Bakit? Because itinuturo na, kaya nga po ini-encourage ko ang bawat isa, kahit pa kayo ay bautismado na, kung di pa ay nakakadalo ng my faith class, mag-attend. Para alam natin lahat. Napakahalaga po ng my faith class. Okay. So, in 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5, now, brothers and sisters, we make known to you the grace of God which has given in the churches of Macedonia. Take note, why they use the word churches? Hindi sinabing Church of Macedonia. Kasi pag sinabing Churches of Macedonia, ang ibig sabihin, ito'y church ng Thessalonica, ng Filipe, ng Berea. Di ba nabasa niyo sa Book of Acts, tularan natin yung mga taga-Berea, yung Berean church. So, kaya sinabing Churches of Macedonia, it is a group of different churches on different places. Parang sinabing churches in Batangas, so madami yan. There are more than 1,000 churches in Batangas. Churches in San Pascual, marami mga churches. So, ang sabi po ng Bible, churches in Macedonia. Sabihin, lahat ng churches doon sa Macedonia. Are you listening? That in a great ordeal affliction, their abundance of joy and their deeply poverty overflow in the wealth their liberality. Sa kabila ng kanilang mga paghihirap, mga kahirapang dinaranas, na doon, punong-puno sila ng kagalakan. At nag-overflow yung kasaganaan ng malaya nilang pagbibigay. Yun ang minsan mahirap gawin yung sa panahon ng iyong kahirapan, pero malaya ka pa rin, magagala ka pa rin magbigay. For I testify that according to their ability, ayon sa kanilang mga kakayanan, take note according to their ability and beyond their ability, that is sacrifice. Kasi yung isa, ayon sa kakayanan. So, may iba-iba naman ang kakayanan Merong kaya mong takbuhin 5 kilometro, kaya mong lakarin, merong 10, meron ditong kayang lakad at takbo, kayang 20, at meron ditong kayang kahit 50, katulad ni Oliver. Di ba? Kaya niyang lumakad. Si Imba, kaya siguro 20 kilometers. Siguro takbo lakad, Siguro, kung lakad lang, kaya ko rin naman siguro yon. Lakad lang, So, iba-iba yung kapasidad, sa lahat ng bagay, Lahat naman tayo kayang drawing. Meron nga lang maganda, merong hindi maganda. Di ba? So, iba-iba yung kapasidad. Lahat naman tayo kayang umawit. Meron nga lang sintonado, merong hindi. Lahat tayo kayang tumulong. Meron nga lang kaya niya ay ganito lamang. Meron naman kaya lang mas malaki. Tama ba? Siyempre, para sa iba, yung 1,000 piso ay talagang mayroon na siya doong mga isinakripisyo.
Maring hindi na siya nag-load ng 1 linggo, no? Sa iba naman, it's just a chicken. Maring sa kanya ang kapasidad niya ay 10,000, 100,000. No? Pag 10,000, hindi man lang nagasgasan yung kanyang bulsa. Pero 100,000, may mga sinacrifice na siya. Halimbawa, hindi na siya kumain sa Jollibee ng 1 buwan. Di ba? Naintindihan niyo po ba yung sabihin? So, yun ang ibig sabihin. So, yung isa, according to ability, and then another one is beyond their ability, but they give voluntarily. But take note, hindi po dapat ito inobliga kayo. Dapat ito'y galing sa inyong puso voluntarily. Okay? Are you with me? Hindi dahil sabi, Sister Joyce, ikaw naman ay milyonarya, yung iyong 10 milyon, bumasa mo ng 1 milyon. So, hindi ka binigyan ng obligasyon ni numan. Kundi, ito'y galing sa iyo. This is what I want to give. No. At walang makapipigil sa iyo because God convict and you just follow. No? It is the Lord who convicts us. Dapat po ganon. That's why, hindi po ako masyado nagtuturo about giving. Kasi ayaw ko po kaya kayo nagbigay dahil nahiya lang kayo sa akin o kung nagpersa. I want you to give because this is your conviction. This is what you hear from God. This is God's impression in your heart. No? Hindi dahil, yes, we need to be challenged. Kailangan naman may magcha-challenge. Kahit naman po kami mga pastor, kailangan may mag-challenge. There is a time dumarating sa atin yung kahinaan, yung panghina. Pero we need somebody who we can challenge us, who can strengthen us, who can stir up our spirit. Are you listening? Okay? Maliwanag po ba? But begging us with much urging for the favor of participation in the support of the saints. Kasi ang tinutukoy po dito, kasi yung mga humahayo, mga manggagawa. Kasi they're living by faith. Wala naman silang malaking pagkukunan. Wala naman silang trabaho. Sometimes si Paul gumagawa ng mga tent, but they need more financial support during that time. Kaya sila'y nanawagan, pero hindi nila ito pinilit ang mga tao. No? And this is not we had expected, pero nagulat si Pablo sa mga taga-Macedonian churches. Hindi niya inasahan na higit pa doon sa kakayanan ng taga-Macedonia na kanyang alam na ibigay ng mga Macedonian churches. But they first themselves to the Lord. Bakit nila ito ginawa? Una, ginawa nila ito sa Panginoon. No? Di ba? Sabi ng Bible. And to us, by the will of God. At ginawa nila ito. Para sa atin, ginagawa natin ito para sa Panginoon. At kung gagawin natin ito, hindi para kanino man, kundi para sa ating proyekto. Di ba? Are you listening? Parang tapos na agad yung mensahe ko eh. But I want to exhort, I want to expound kung ano po yung aking mga pinagdadarsya sa inyo. No? But I hope kahit pa paano ay meron na kayong glimpse or kaunting kaunawaan doon sa teksto natin. Are you with me? So, the Macedonian church is a model how they sacrifice in terms of giving. When I call Macedonian church, kung sa atin naman, ito i-apply natin, hindi lang ito yung Church of GCC as per se, kundi every individual. No? Kasi bakit iba-iba po ang kakayanan ng bawat isa. Di ba? Maring si Dodong, yan milyonaryo. Pero yung naman kanyang katabi, bilyonaryo. Iba-iba yung kakayanan. Iba-iba yung ating kakayanan. Maring sa isa ay napakalaki ng halaga yung 500 piso. Dahil wala naman siyang he's just a student. Hagyalangan niya na pag-ipunan. No? Pero sa iba naman yung 50,000 piso, some of you, I know, meron pong mga, thank God and I appreciate it. At higit sa lahat, alam kong ito ay hindi nalilingid sa Diyos. May nagbigay talaga. Maraming mga nagbigay. Meron na po nagbigay ng 20,000 pesos. Nakabili na tayo ng 200 sacks of at ito po ay nagamit na. Gusto pong ibalita sa inyo, pwede naman yung silipin. Di pa lang po natatanggal ang mga tukod. Meron na tayong slab yung second floor. Yung likod, pwede yung silipin para makita nyo kung gano'n ko kalaki yung paggagawa. Wow! Meron doon retaining wall. Yun ay isang napakataas na wall na mahaba pa po dito na buhos. Ibig sabihin, samento, bato at baka lang yun. No? Na napakalalim ng hukay. Ang luang ho ay baka kalahati nito. Ang luang ng hukay ng ilalim. Ganun ho siya kalaki. So, it takes about 1,000 and 1,000 of pesos. Sa ngayon ay hindi pa lang ho nakakwenta ni Juana. Siya naman ho ang pinag-aano ko ng ating financial na record.
As of now, meron na lang ho tayong a matter of 400,000 no, na pera available in the bank. No? 400, so more than 400,000 dahil meron na mga no. Pero sa 400,000 na yon, may babayaran another tayong magkano ba yung kay Kenneth? 75,000. So most probably mga 75,000 ano, 75,000 na mga bakal. So ganoon lang ho kaliit yung ating available budget na hawak natin. So ito'y pinakamatagal na siguro for 2 weeks. For 2 weeks construction. Ganun. Bagamat ito'y depende ho sa ano. Pero yung may mga konting materials, ang hindi na po natin siguro bibilhin diyan ay yung mga ibang mga gamit. No? Kasi yung ibang mga gamit, yun naman ho ay equipment. No? Equipment. Meron din po sa atin nagpahiram ng, actually salamat po sa Panginoon, may nagpahiram sa atin ng ating mixer. It's about 52,000, din na natin yung binili. Bagong-bago, tayo ang unang gumamit. Pero hindi po atin yon. Pinahiram lang sa atin. Baka ho sabihin niyo, ba't wala yung aming mixer? May mixer kami dito hindi po atin yun Pahiram lang ho. Pero yung mga scaffold, yung mga ibang equipment, mga compactor, ilang pong mga gamit, atin ho yan. Kaya kung tuloy-tuloy po yung ating mga pagpapagawa sa mga sunod na pamanahon, meron tayong mga gamit. Unless pinagbenta natin. Okay. But, so sacrificial giving is deliberate and forceful. Ibig sabihin, ito po ay sinadya. It is intentionality. Intentional. No? Pag sinabing sacrificial giving, intentional, hindi ito isang bagay na, oh God, tulungan mo. No, it's intentional. It comes from your heart. No? Hindi ito pinilit. Ito'y intention mong ginawa. Ito'y sinasadya mong gawin. Iba po yung isang bagay na nangyayari, like disaster. Ano? Katulad mga lindol, hindi yan intentional. Yung mga aksidente, although may mga aksidente may kababayaan tayo dahil sa hindi tayo nag-ingat, katulad ng pagkakasakit ng tao, hindi yan intentional. Hindi mo naman gusto magkasakit. Although maaaring may pagkukulang ka, pero it's not intentional. Alam niyo po ba ibig sabihin ng intentional at unintentional? Yung intentional, yung sinasadya mo. No? Sinasadya mo. Even giving. Giving is intentional. Although there is a conviction, alaman mo na ikay dapat magbigay, pero pag ikay nagbigay, intentional mo yon. Ginusto mo yon. Yes, sa Diyos ang papuri, sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya ang pasasalamat, siya ang nagbigay sa atin ng kakayanan, pero still, it is intentional. It is deliberately and forcefully. Ginagawa mo ito. At meron kang layunin. Iba-iba nga lang. Maaring goods ang layunin mo. Pwede namang medyo hindi maganda ang iyong layunin. Meron kaya ka nagbibigay para ikaw ay suklian. No? Binibigay mo ang iyong kapitbahay, lagi ka nagregalo, kasi alam mo mayaman, pag ito ang nagbigay, mas malaki. So, but still, meron kang layunin. Tama ba? Kaya ka nagbibigay dahil nililigawan mo. Gusto mo ikay sagutin. Kaya nung hindi ka sagutin, sumasama ang loob mo. Kasi yun ang layunin mo, kaya ka mo nililigawan. Ngayon, lalo na ngayon, malapit na ang Valentine's. Magbibigay ka ng flower. Magbibigay ng chocolate sa iyong nililigawan. Oh. Siyempre, nag-expect ka. Pero, yung in-expect mo, hindi nangyari. So, medyo sumama yung loob mo. Pero still, meron kang layunin kung bakit mo ito ginagawa. Yun po ang mahalaga doon. Are you with me? Ganon din po yung giving, lalo na po yung sacrificial giving. It is deliberately and forcefully. Sacrificial giving is deliberate and forceful. No? So, pinakita po sa atin ng Church of Macedonia kung papaano nila sa kabila ng severe trials and deep poverty, ibig sabihin severe trial matinding pagsubok, na nabuwi sila sa kahirapan, lalo na ngayon. Ngayon naman ang tao ngayon palang nakababangon yung ating mga business, yung mga pagtatrabaho. Alam ko, nahirapan tayo nitong panahon ng pandemic. Yung iba medyo nakababangon na. Yung iba napatigil, mabuti. Ang ating gobyerno ay talagang ginawa ang paraan para huwag tayong persahin ng Meralco. Alam nyo ba nung panahon po ng nakapagbayad ako ng mahigit 20,000? Ang masakit noon, nung malaman namin, sira pala yung aming kontador. At monthly, within 6 months, nagbabayad kami ng hindi nababa ng 11 to 15,000. Tapos nung maipagawa, abay bumabayad lang ng 7,000. So, sabihin ka, mahigit pala kalahati sa loob ng 6 months.
Sabi ng Meralco, pag napatunayan daw na sira, hindi nila sinasabi. Amin lamang pong nakita, sabi lang sa amin ng meter reader na sira naman ho yung kontador. Kaya pala, yung pala, nilalambang lang ng Meralco ang paniningil. Ganun talaga yung malaking mga negosyante. Pagpakabig, hindi na sinasabi sa iyo. Pero pag may problema ang inyong kontador at at maliliit katulad ng kontador ng bahay ng aking biyanan, bagamat walang nagamit, ay lagi hong ang bili ako nung nagbabayad noon. Yabang ko. Kasi ang bili ho noon 8 pesos o 5 pesos lang. Kaya sabi ko, kaya ko na yung bayadan. Kahit kayo kaya yung bayadan. Ano? Pero ano nagreklamo ang kriminal ko? Sira daw yung kontador, pinalitan. Yun na. Paglabas ng bill, 8 pesos pa din. So talagang gamit no. So pag gano'n, mabilis sila magpalit. Pero sa amin, but anyway, wala ka na magawa. Sila may ali ng company, hindi, mag-aabil ka pa rin ng alang serbisyo. Pero nagreklamo kami. Sabi niya naman, pag napatunayan, pero mahigit ng 1 taon, wala pa silang binibigay na report. Bino mo kung ibabalik 6 months, sa time is 7,000 na lang, o 6,000. O, magkanong halaga? 40,000 sa money. Aba, 200 supot na samento na yon. Kung ako'y babayaran. Pero kung babayaran ka man nila, hindi mo rin matatanggap yung 42,000. Iaawas lang yan sa iyong bill. Dahan-dahan pa. Di ba? Tama naman na, di ba? But, alam naman, sirain mo ang iyong maghapon sa kaiisip sa ganung mga bahagay. But, sa kabila ng kailang kahirapan sa iba sa inyo na wala ng trabaho, nag-work, yung mga loan natin ay sa halip na penalty, inalis naman ng penalty. Marami tayong mga sacrifices na ginawa nitong nakaraang pandemic. At hanggang ngayon naman ay ramdam pa rin natin. Medyo lumuwag nga lang. At marami mga pagbabago. Hindi man tayo nire-required sa pagta-travel natin ng tinatawag na certificate ng vaccination. Ngayon naman, nadagdagan pa, lalo na pag ikimangibang bansa, na mga kung ano, mga e-travel, ganyan. Kung hindi ka marunong mag-online, kung wala kang cellphone, wala kang internet, mahihirapan ka. Doon sa inyo pong gusto lumabas ng bansa, wag ibang bansa, kailangan marunong kayong mag-online. No? Kasi hindi ka po pwedeng hindi gagawa ng mga e-travel. Palabas at papasok at pagdating mo sa ibang bansa, kailangan meron ka rin. Ang tawag naman sa Malaysia, MDAC. MDAC. Ano? Malaysian, ganyan-ganyan. And so, hindi ko na matandaan. So, are you listening? So, the challenge, ano po ang challenge ito sa atin? Is to consider the source of our joy. Ang challenge po sa atin ay hanapin natin, tingnan natin, alin ba ang pinagmumula ng ating kagalakan. Sometimes, akala ng iba ang kagalakan ng maraming kang pera. No. May mga taong maraming pera, hindi sila masaya. At may mga taong hindi naman maraming pera, pero sila'y masaya. Katulad ninyo, hindi naman tayo ganun kadami nating pera, pero I hope kayo'y masaya. Ako ho'y masaya. Kahit hindi isang katerbang ating pera, pero dapat may joy tayo. Hindi lang laughter. Ang laughter, pwede mong bayadan. Manood ka ng magandang sine, katatawanan, you can laugh. But after that, wala na. Pwede kang pumunta ng mga comedy bar. Marami, anong mga bagay na magpapatawa sa'yo. But, joy comes only from God. No? Yung joy, yung sa kabila ng kahirapan na nararanasan, you are still fighting, you are still inspired because you have the joy of the Lord. Magkaiba po yun. And yan po yung malaking ginawa ng Diyos sa ating buhay. No? Yung joy ng Panginoon, ano man ang mangyari dapat sa ating puso. Sa kabila ng mga taong nagbaba sa'yo, dapat meron ka pa rin joy, dapat matutunan mo na mas pangunahin mo yung joy. Yes, sa ating sariling kakayanan, hindi mo kayang tiisin, parang gusto mong sumagot sa Facebook. Gusto mo siyang sugurin. Gusto mong magwala. Pero because of the joy of God, because naintindihan mo kung ibig sabihin ng forgiveness, ng understanding, ng kagalakan na mula sa Panginoon, you can overcome every obstacle, anumang haharang sa iyong pagpapatuloy sa Diyos. Kaya mong pagtagumpayan because meron kang lakas na nagmumula sa Diyos dahil taglay mo ang joy ng Panginoon. Lahat tayo dapat dito ay Sister Joy. Laging magagala ang puso. Yeah? May joy. Are you with me? So, ito yung source ng kanilang joy. At paano sila nagkaroon ng impact at yung kahandaan na magbigay ng mayroong pagsasakripisyo. Because without a joy from God, you cannot give
Sacrificially. Alam mo yung isang the best example ng sacrificial giving? Sino po? Test natin naman. Sino ba? Marami ng mga example sa Bible. But who is the first and best example about sacrificial giving? Sino naalala nyo? Abraham. Mas matindi ang sakripisyo niya. Pinangakuhan siya ng Diyos na magkaroon ng anak. Pero yung pinangako niyang anak, sinabi ng Diyos, ihandog mo sa akin. Mahirap yun. That's the best example. At sino pa po ang example naman sa New Testament ng sacrificial giving? Jesus Christ. He sacrificed Himself. Yun ang mahirap. Pwede mo isakripisyo ang pera mo, pwede mo isakripisyo ang trabaho mo, pwede mo isakripisyo minsan ang inyong date, di ba? Pwede mo isakripisyo ang iyong kotse, pwede, why not? Yung iba nga, sige, bibigay ko na yung kotse ko, pag benta ko na yan, sakripisyo mo ang iyong alahas, pero yung isakripisyo mo, wag lang naman ako ang sasakripisyo. Pero si Jesus Christ, He sacrificed Himself para lang sa'yo. Oh, that's the best. Hindi naman tayo hinihingi ng Panginoon, sakripisyo mong sarili mo. Sapat na po ang isang Jesus para sa kaligtasan ng lahat. Hindi mo na kailangan pahirapan ang iyong sarili. Kaya nga ginawa na ng Panginoong Jesus, Hindi mo kailangan ibitin sa krus ang iyong sarili. Kailangan ko i-sacrifice bilang pakikibahagi sa Panginoon. No. Hindi na kailangan. Sasaktan mo yung sarili, lalo na magmamahal na araw, yung pahampasin mo rin ang sarili mo. No need. No. So, but, what is sacrificial? So, sacrificial, it is a giving intentionality. O sacrificial giving, ito'y intensyon na pagbibigay. So, unang tanda natin, ito'y intensyon. Hindi ito isang bagay na darating sa puso, Lord, I want to give sacrificially. But Lord, hipuin mo nga ang puso. No. Ito'y sinasadya mo itong gawin. Are you with me? Sabi mo natin, sinasadya. Yan. Mabuti po yung maliwanag, Kasi baka lagi hintay tayo ng conviction ng Lord. Yes, conviction to give comes from God. Pero ikaw pa rin gagawa. Kahit naman ikaw may conviction. Di kahit naman gustong-gusto mo ang isang babae, ngayong gusto-gusto mo siyang regaluhan. Pero ikaw pa rin masusunod Ayoko siyang regalo. Hindi ko siya re-regaluhan. Pero gusto-gusto mong bigyan. Yung aking asawa, gusto-gusto kong ibili ng cellphone kasi nakaka-approve ng cellphone. Naroon kami sa Malaysia. Sabi ko, matatapos naman yung isang hulugan. Bibili ko. Ito hindi. Sabi niya, huwag na, baka mahirapan ka pa sa bahay, saka na. So, okay. Sige. Pero gusto-gusto ko siyang bigyan. Tinatanong ko na, bibili ko na ba ito? Hindi naman ako kamahalan. At least gusto mong palitan yung kanyang cellphone. Kasi nahirapan siya. Kanyang cellphone niya kasi walang Google. Alam niyo, walang Google Wala pa sing Google Play, walang Google, mahirap gamitin sa madalit sabi. Pero pan-text, pwede naman. Kasi ang cellphone niya po ay Huawei. Pero it's a good cellphone, Sagot. Ang ginagamit ko po, Huawei. Kaya lang wala itong Google. No? Pwede ka naman mag-Google, gagamit ka ng tinatawag na browser. Yung iba hindi ho naintindihan ang aking sinasabi. But anyway, yun ho yun. That's a term of mga technology, about surfing, about whatever. So, are you with me? So, sacrificial giving is a personal sacrifice. The term sacrificial implies that the act of giving involves personal sacrifice. Pag sinabi pong sacrificial giving, laging ito mayroong personal sacrifice. Hindi, okay, magbibigay ako ng 100,000. Parang ito ganito Gusto naming tumulong sa barangay, magpapapinta kami ng lahat ng bakod. Pero ang ginawa nyo naman, nagsulisit kayo sa mga tao. Hindi yan sacrificial giving. Ikaw ay nagsakripisyo ng iyong effort, pero ang iyong ibibigay galing din sa mga tao. Tama ba? May iba nagmamalaki. Pero nising ko hindi naman bumunot sa kanyang bulsa. Ginamit niya yung mga tao. Kaya yung iba, hindi rin nagbibigay. Unless, may mga tao naman na ginamit yung kanyang karisma dahil siya pinagtitiwalaan, iba yun. Isinakripisyo niya. Kasi hindi naman po madali ang manghingi. Although I have a lot of friends, politician, maraming, pero siyempre pinag-iisipan ko, ako ba yung magsasabi dito at hingi ng tulong? Gagamitin ko ba yung aking pagiging magkaibigan na ako'y malakas sa kanya para sa isang bagay? Siyempre, kailangan mong pag-isipan mabuti. Baka kasi ma-compromise ka. Baka maabuso mo ang pagkikaibigan nyo. Dahil ba sa kaibigan mo at mayaman, gagamitin mo na. No? Siyempre, tinitimbang mo. Although, nothing wrong. Wala pong aksidente sa buhay na ito kung bakit naging kaibigan mo minsan ang ibang tao.
kung bakit nagkaroon ka ng koneksyon. Merong paglalaanan ng Diyos. Pero ang tanong, is the time, ito ba yung inilaan ng Diyos? Kaya ako siya naging kaibigan? Para humingi ako ng tulong o mag-loan ako manghiram sa kanya ng pera? Minsan kailangan mong pag-isipan. Kasi kung hindi, baka maabuso mo at maging dahilan pa kaya magkakaroon ng gap ang inyong pagkakaibigan. Mas mahalaga po yung pagkakaibigan kaysa ron sa pagtutulungan ng bawat isa. Bahagi lang yun ang inyong pagkakaibigan. Yes, ang magkaibigan nagtutulungan. Pero mas mahalaga pa rin yung pagkakaibigan per se. No? Yun ay bunga lamang. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Mas mahalaga yun. So, wag nating abusuhin dahil malakas ka sa tao, kaibigan mo siya. Abusin mo, malakas ako dyan, lalapit tayo dyan. No. Hindi sa lahat ng oras pagkakataon. Kahit po yung pinamigay sa inyong ayuda na 3,000 pesos, yung iba sa inyo yung marami nakatanggap siguro. Majority din nakatanggap. Yes, tinanggap ko yun because they offer it. But they offer it. Because, kaya nila in-offer dahil magkaibigan kami. Hindi naman yung offer ng hindi ka ba makakilala. Una, makakilala. Pangalawa, magkaibigan. Siyempre, may relasyon. And he offer, Pastor, gusto ko magbigay sa inyong grupo. Yes. Ano yan? Ba, maganda yan. Sapagkat ito naman ay hindi galing sa kanyang pera. Bagamat siya mag-e-effort. Siya may connection eh. Then, i-channel niya lang naman sa akin. Hindi naman galing sa akin. Ang tatrabuhin ko lang naman yung konting abala, pagko-coordinate. And kung meron mga kagastusan, siguro gasolina o sa mga cellphone o text. But it's okay. So, yun. At tinanggap ko yun. At nakinabang tayo. Tama ba yun? Because we have a relationship. Kung hindi naman kami magkaibigan, hindi magkakilala. Kahit naman nung hindi pa siya nanunungkulan, tumutulong din siya because she is my friend. He is my friend. Pero hindi ko naman pwedeng isakripisyo yung dahil sa kaibigan ko at pangako ko sa iyo lahat ng ating bibigyan kung ikikakandidato anuman ay boboto ka ba, mahirap yon. Huwag mo i-compromise. Iba yung eleksyon. Yes, maaari yung boto ko, pangako ko, boto ko naman yun Pero kung papangako yung boto ng iba. Hello? Kung papangako, huwag ka mag-alat siya, Sister Joyce, iboboto ka. No, wag. Huwag pangako, kaya nga butuhan You can convince, you can campaign, you can set or give certain mga pamantay ng pagboto. Pero pagdating sa pagboto, dapat nga secrecy. Walang nakakaalam ng iyong boto. Kahit kami mag-asawa, minsan magkaiba ang boto. Pero nagpapahiramdaman na lang. Di naman siya nagsasabi. Maamoy mo na lang pagdating ng araw, magkaiba pala ang boto namin. But anyway, it's okay. Yun po ang botohan. Yan po ang gusto kong ipaabot sa inyo. Pagdating po sa eleksyon, dapat po, personal conviction pa rin. But it's also intentional. Kaya mo ibinoto, intentional mo yon at may dahilan ka. At walang ibang pwedeng bumali ng iyong dahilan. Kung ano man ang dahilan mo, kay tama ay mali, may dahilan ka. Tama ba? Are you with me? So, sacrificial can take various form, no? Giving up personal luxury. Ibig sabihin, sa halip na ikimamamasyal, halip na pupunta ngayon ng Japan, ng Korea, ng Australia, isa na lang ang aking pupuntahang bansa ngayong taon na ito. At yung pamamasahe ko sa dalawang bansa, yung gagastusin ko, ibibigay ko na lang. Isasacrifice ko yung aking ibang lakad. Hindi mo, huwag mo namang uubusin dahil yung po ibig sabihin, you sacrifice your personal luxury. Bibili ka dapat ngayon ng cellphone na 15 dahil ang iyong cellphone ay 11 pa lang, iPhone 11. Di na, after 2 years na hintayin ko na yung 16. Sasacrifice ko na at yung ibibili ko, ibibigay ko na. That's personal luxury. That's sacrificial also. Are you with me? Are you with me? Naintindihan niyo po ba? Giving up personal luxury. Another is forgoing certain expenses. Sasacrifice mo mga pagkakagastusan. Sasacrifice mo. Magtitipid ka sa kuryente, nagbabayad ka ng 6,000 ngayon, makatipid ka ng 1,000 at least. Yung 1,000 kong natipid, ito ang aking ibibigay. It's also sacrifice. Because nag-sacrifice ka, medyo nagtiyaga ka na medyo mainit ng ilang araw. So, huwag mo namang araw-arawin na mainitan ka, baka naman kayo ma-stroke. Naintindihan niyo po ba ibig sabihin? But at least you sacrifice. A certain expenses, lakad, luxuries, allocating resources that might have been used for personal needs and desire.
Halimbawa, personal needs. Isang beses na lang ako maghihiso maghapon. Grabe naman yun na. Sabihin, personal needs. Bibili ka ng damit. Kailangan mo. Pero, nanghiram ka na lang. No? Nag-rent ka na lang. Kasi kung bibili ka, 5,000. Kung ikay magre-rent, 2,500 lang. Kalahati na ang natipid mo. At least, magre-rent ka na lang. Something like that. So, means sacrificial, meron kang isinakripisyo na dapat mong, it's a personal sacrifice. Are you with me? Naintindihan niyo po ba? So, sabi ng verse 2, ano po ba yung, paano sila naging masaya sa kabila po ng affliction, sa kabila ng kahirapan? So, in-highlight ni Apostol Pablo, yung response ng mga Macedonians. No? They not only giving willingly, hindi lamang sila handang magbigay, but meron silang joy. They challenge, so it will challenge our perspective sa kabila ng kahirapan. Papaano po yung pagkakataon na ma-stretch natin yung ating kapasidad para sa isang sakripisyong pagbibigay. So it will challenge, even our pong pagawain, it will challenge us. Kasi wala naman tayo. We have, actually, ang hawak talaga nating cash on hand. Winidraw ko na ho yung, kung natatandaan po ng ating finance department, meron po ang pangalan ni Cheryl na taga Metro Bank. In-encourage tayong i-deposit yung ating inipon. Actually, nasa 90,000 plus lang yun. Dinagdagan lang natin. Kaya naging, siyempre, magdi-deposit ka ng mga, hindi naman po time deposit, parang investment sa bangko. I-share ko na rin sa inyo, although hindi masyadong maintindihan ng iba, dinagdagan namin para maging 100,000. Kung tayo may 1 million nun, 1 million, 100,000. Yung bang, kung tandaan nyo nung nag-iipon tayo, nagbibigay ng love offering, umabot din po ng 100,000. Dineposit natin before pandemic, at minomonitor ko naman ito. Tinanong ko naman siya, kapag kami ba'y nagsimulang paggawa, kailangan namin ng pera. Madali bitong withdraw. Madali lang, within a week, 2 days, 3 days, withdraw. Okay, pwede kami mag-invest yan. Pero huwag nyo naman agad withdrawin pagka-deposit kinabukasan. Hindi naman. So, nagtagal talaga. Hindi lamang yata, umabot yata 5 taon o 4 na taon. Kasi inabot ng pandemic. Ngayon, nung minority ko sa before pandemic, after pandemic yata 2022, chinek ko siya, umanak ng 3,000 pesos. Okay, mas mabuting nakatago. Baka ubus na rin yun kung hawakan natin dahil nag-pandemic. But, nung akin pong winidraw, ipinalipat ko na doon sa ating bangko, kaya meron tayong natitirang 400,000. Nadagdagan ng 100,000 yun Nung chinek ko, 115,000. Sabi ko, kung 1 million pa lang amin na itago, di meron kaming 150,000. Kumita ng 15,000. Kasi yun pong investment, pwedeng kumita, pwedeng matalo. Pero, nitong panahon na ito, after pandemic, nag-gain siya. So, na-withdraw na natin. Sabi, ano pong dahilan yung bawi-withdrawin? Tutuloy namin pagpapagawa. Nagpapagawa na kami. So, dali lang, kinabukasan, nilipat nila. Pero hindi ko pa na-check. Sabi na, kinabukasan okay na to, approve na. Nasa sa bank account niya na to. 115,000. So, bagamat hindi niya inilagay ang petsa ng paglipat, sabi niya, baka ito'y mag-gain pa ng konti o mabawasan. Pero ang huling pinakita sa akin, naging 115,000. Wow! Wise decision, na itinago natin. Nadagdagan pa siya ng 15,000. Aba, ilang semento rin yun? 15,000 divided by 200, madami din. 60, tama ba? 75 sacks of cement. See? So, yung anak pa lang yun, yung naging anak niya. So, kaya mayroon tayo ngayon doon to be exact, 415,000. Okay. Very good. So, glory to God. So, sabi po ng aklat ng James, consider all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials, knowing that testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Yun ang maganda pong balita doon Kaya po gusto ko ituro sa inyo yung sacrificial giving. Not just because we have project. Yung project na yan, maniwala kayo. Kung yan ay pinagawa sa atin ng Diyos, matatapos yan. Hindi ko sinabing magbigay kayo at hindi, matatapos yan. But I want you to learn what is the meaning of sacrificial giving. Alam ko sa inyo, binapractice ito. Meron sa inyo nagbibigay. Naalala ko nung si Carol pala bukas ang libing. Naalala ko si Carol. Alam nyo,
Gusto kong umiyak nung siya nabalita kong namatay nung tinext sa akin. Tinext agad ako after 5 minutes siya namatay niya. Pero, kaya Lord, hindi na tumulong Lord. Kasi nung malaman ko may sakit, iyak ako ng iyak eh. Nananalangin, every time nananalangin, umiiyak ako sa Panginoon. At in-extend naman ng Diyos. Pero siya namatay. Siyempre, yung kalungkutan, wala naman nagbago. Yung panghihinayang, sana, nabuhay pa siya. Pero kaya hindi na natuloy yung luha ko. Kasi because God prepare us. So, yun ang kabutihan ng Diyos. At siguro, kung kulang pa man ang ating ginawa, we do our best. Binigay natin yung kaya nating ibigay. I sacrifice with Him. Ngayon ko lang po i-share sa inyo, patay na naman siya. Hindi niya na kayang bumawi. 2 years, sineservice ko siya kasi bawal, wala nang pwede mag-service. 2 years yun. Ni a single cent. Pag siya nagbibigay, Pastor, pangasinan no. Dapat pang tulungan. 2 years yun. Habang siya nagpapakemo, lahat. Kasi bawal lamang, at hindi mo pwedeng magsama ka. Kasi baka kasi lagi pong sinaswap. Kasi pag na-COVID ito, pati ako, pasahero mo. At hindi ko sila pinapaupo sa unahan. Pero hindi ko naman hinaharangan. Doon kayo sa likod. Para at least dahil nakaprotected ka talaga. Imagine, nagbabiyahe ka. Kulang na lang ay magsuot ako ng suit. Hindi, kasi ang init naman nun. So, yan. And, ito po, isiserve sa inyo. 2 years, we support them. Sabi ko, wag nyo nang alalahanin yung food. It's from our own money. Kami ang magpapakain sa inyo. Hindi lang 2 years, hanggang sinarito. We support. Weekly, dadang ko siya ng grocery, hindi mo ba ng 700 to 1,000 pesos. Lahat, sibuyas, kung ano man kailangan, gulay, isda, karne, dilata, bigas. At syempre, pag may nagbibigay sa akin ng ayuda, shoot na sa kanya. Yung iba naman sa inyo, ganun din ginagawa. Bigay nun to, Pastor, kay Carol. Kaya minsan, pag tatanungin ko sa may bigas pa ba kayo? Pastor, puno pang aming bigasan. Kasi ang daming may nagbibigay pa. At may dilata pa ba kayo? Pastor, ang dami ko pa dining sardinas at corned beef. Wow, sana all. Ang dami pa siya. Hindi siya nawawalan. Hindi siya nawala noon. Panahon na we give. Alam yan po ni Sister Estela. Siya pa nagpapake. Kaya alam niya, yung kukuha sa tindahan, ipapake niya. Ito. Baka kailangan niya ng toyo, lalagyan ng toyo. Baka kailangan niya ng sibuyas, dala mo ng ilang piraso. Hindi, may sibuyas pa daw sila. Hindi lang po 2 toyo. We support. Kaya siguro, hindi na ako umiiyak. Hindi po dahil nagpapasalamat ako at wala na ako susuportahan. Kundi, siguro kahit pa paano ay nagawa ko na yung sacrificial sa kanya. Kaya malungkot man, wala ka namang pinanginginayangan. Na sana'y ginawa ko ito sana nung siya nabubuhay. That's how you build benefits, no? Sa kabila ng kalungkutan, nandoon yung kapayapaan ng Diyos. No? Naintindihan po ba natin? Aside from money, kahit nga yung kanyang kapatid, pinapadalhan ko. Kung meron man ako, 500 pesos, kasi mahirap ang buhay nila. Lalo na nung pandemic, walang trabaho. Alam niyo ba na si Carol bago namatay ang kanyang ina, namatay ang kanyang kapatid na mas bata sa kanya? Alam niyo yun, di ba? Biro niyo yung kapatid niyang inaasahan na tutulong sa kanya na una pang namatay. Tapos yun, wala ang palang trabaho yung kanyang kapatid na panganay, natutulong din sa kanya. Grabe. Pero ang magandang balita, hindi siya sumuko hanggang sa huling sandali. Sabi ng kanyang kapatid, huminga lang daw ng malalim eh. Nakakausap daw nila. Sabi daw, naiyak lang daw nung kinakausap nila. Sabi, huminga lang daw ng isang malalim. Nalagot ang hininga. That's napaka-grace ng Panginoon sa kanyang buhay. Yung iba meron po kami pinapanalangin nung una kasama ko na yung Helena. Naghihirap. Tapos magmumura pa yan. Minumura ang mga tao. Kapitbahay. Yes. Tapos ipagpe-pray namin. Tapos mag-aanting daw yun. Pastor, hipuin mo antiyan. Aboy, may bukol din ng malaking bilog. Umakyat. Pag tumigil kami ng pray, nababa ulit. Totoo yun. Kikilabutan kayo. Akala nyo yung mga horror film. Pagpe-pray namin. Hindi ko na ba magitin ng pangalan kasi kilala ninyo. Baka ka mag-anak pa ng marami. Pagpe-pray namin, Lord, in the name of Jesus, sinasaway ko anumang mga demonyo. Siyempre, ganun pa kayo nung una Bata pa akong pastor. Umakit yung bukol. May parang may iluluwa. Pag tumigil ng pray, nababa ulit. Grabe. Sabi ko, ano to? Parang ito sa movie ko lang napapanood kasi ganun ang mga pinaranas ng Panginoon. So kaya, sacrificial, sa kabila ng kahirapan, during that time, hindi rin naman po kami meron. Kailangan din nating tulungan. Na-COVID din kami noon. Sobrang lalungkot noon si Carol nung na-COVID kami kasi wala nang tutulong sa kanila. Mabuti lang, marami pa naman siyang nakaimbak na. Walang tutulong.
Kaya alam ko sa iba sa inyo, marami ring tunulong na binigay. Materially, yung iba nagbibigay sa akin, Pastor, dagdag mo ito. Kay Carol, ang iba, padala pa sa akin sir. Direkta pang ibinigay sa akin, so I send yun. At salamat po sa inyong lahat na naipadama natin sa isang kapatid na sa kanyang huling sandali ay nagpupuri siya at nagpapasalamat sa Panginoon. At ay bahagi pa rin ng kanyang dalangin. And I know, believe in my heart, hindi masasayang yung prayer niya sa akin. Amen. At yung kanyang mga pangarap. Okay? So, generosity beyond convenience. Ito po yung pagiging generous natin sa kabila na hindi na tayong conveniente. Yung mga sometimes, di ba nalaisip nyo ba, nakapanood ba kayo sa mga pelikula na nag-ayang mag-date, medyo mayaman yung ka-date. Mahirap lang yung lalaki, and then pagdating ng pagbabayad, pagdating ng pag-order, ay dinala sa magamahaling restaurant, ang yabang pa, nakamarka na. Order. Ano bang kakainin natin? Ang bahala. Ay, siyempre, first time nilang date, di umorder ng nahiya-hiya. Ano bang kainin mo? Drinks. Pagbasa niya, drinks pa lamang, 350 na. Isang putahe, wow, 800. Ay, 3 putahe. Kinakapa niya yung kanyang bulsa. Nung tinanong yung lalaki, sabi niya, ikaw naman ang umorder. Busog ako, tubig na. Ito yung, bakit? That's okay. No problem. Halos tutok na yung laman ng wallet mo. Yun ang tinatawag na generosity beyond. Kasi gusto mo magpa-impress sa iyong, naiintindihan nyo ba ibig sabihin? Hindi ko lang alam kung nangyari na sa inyo. Sa akin nangyari. Hindi lang sa date, minsan sa mga kaibigan, minsan yung palang pera ko, eksakto lamang, ang bahala ako magpapakain, pero mabuti na lang kasi ang pera. No? Hindi ko pa naman naranasan yung kulang. Pero mahirap yun. Yung kulang, baka maghugas ka ng pinggan sa restaurant. But it is generosity beyond convenience. Yung halos masaid na, halos yung pambili mo ng load na damay pa. Pero it's okay because you want to practice generosity. Gusto mo ipakita na ikaw ay generous, kayo mapagbigay. And hindi ko po sinabing sa lahat ng pagkakataon, gamitin din natin ang wisdom. But there's nothing wrong with pagdating sa generosity. Some of you are very generous. Very generous, alam ko. Hindi lang po sa akin, sa ibang bagay. So, sacrificial giving goes beyond your convenience. Ibig sabihin, it goes beyond. It surplus your resources. Minsan, higit pa nga ito doon sa iyong kakayanan. Alam mo ang resources mo, alam mo ang pera mo, ito lang. Pero gagawa ka ng paraan. Alam nyo mga Pilipino, very generous lalo sa handaan. Yung bang mangungutang ka lang, ma-celebrate lang ang pa 7 years old ng iyong anak. Graduate ng ungutang, biro mo, kagagraduate lang, hindi pa nagtatrabaho yung pangungutang mo. Kahit na hindi naman cum laude. Nakagraduate lang, first time itong graduate sa aming pamilya. Nagpatay ka agad ng 2 baboy. Pero ang totoo, pinangutang mo. Very generous. Pero nothing wrong, but dapat po i-practice natin ito ng tama. We have a project, and nothing wrong. Alam niyo, pag iniisip ko, bakit nga ba ako kailangan pa magpagawa? Isang araw na, within 20 years, siguro retired na ako. Dapat retired na ako. Dapat pagdating ko ng 70 years old, retired na ako. Wala akong plano mag-retire ng 60 years old. Hopefully, malakas pa ako. 65, maybe. Pero dapat pagdating ko 70, hindi na ako yung senior pastor. Hindi na ako yung senior pastor, hindi na ako yung administrative pastor. Dapat, kung ako may nagpipreach, nagtuturo, dapat nasa body na talagang, wala na akong malaking obligasyon sa church. So, sino bang maikinabang lang talaga ating pagagawa? Yung next generation. Yung edad ngayon ng mga 40 years old pababa. Kasi sila, after 40 years, 60 years old, malakas pa sila. Di ba? So, but why not? It's time. Kasi ito'y legacy natin to. Every time, every single cent na invest natin, you are part of the advancement of the kingdom. Ang paggagawa natin, hindi lang natin bahay. Ang paggagawa natin, hindi lang ito isang institusyon. Ito'y building na sentro ng gawain ng Diyos. Na mas maraming kaluluwa pang maabot, mas maraming churches pang ma-impact, mas maraming pang mga pastor ang matulungan, mas maraming pang kabataan ang ating matrain. No? At makapaglingkod sa Diyos. Because on the last of the day, at the end of the day, lahat ng bagay pagsusulit natin sa Diyos. Di ba, pagsusulit natin, saan mo dinala yung 5,000
talents mo. Saan mo dinala ng 3,000? Ako po pala, Lord, natakot ako eh. Tinago ko na yung akin. No, it's time. Hindi lang tayo magbibigay. It's time to practice this sacrificial giving. Yes, hindi lang ito, sir, but it's time to practice. Ito po yung pagkakataon. Why? Pagkakataon natin ito. Kasi, hindi natin alam. After nito, kung ano pa ipagagawa natin, mabuti kung may kakainan pa ulit tayo. Oh, kasi para din ito yung aking yung aking sasakyan. Nung mabayaran ko, sabi ko, inaalo ako ng Toyota, sabi ko, maganda pa yung sasakyan ko. Kasi ang hirap mag-ipon ng 23,000 monthly, ha? Sa loob ng 3.5 years. Pagkatapos noon, sabi ko, yes, ang Diyos naghimala sa akin ng 3.5 years. Pero ayaw ko na uling i-try. Kung ako may bibili ng sasakyan, siguro, yung may panghulog na ako, o kaya naman, yung may magbigay na lang, o kaya dito na, kaya ko lang bumili ng cash. Ang hirap kaya nung may monthly ka na, mabuti kung 10,000 lang, 5,000. Kaya mo. Pero yung 23,000 is a lot of money for me. Sa iba, maaring kayang-kaya. Pero sa akin, it means a lot. No? Nag-sacrifice kami na mahigit 3 taon talagang. At during that time, napakabuti naman ng Diyos. Hindi masyadong nahirapan. Kasi doon ako na simulang mag-diet. Siyempre, nagsimula kami hindi na kumakain sa labas. Masilig din kami kumain sa labas. Nakarating pa nga kami ng Tagaytay. Ngayon, kahit kami nasa labas minsan, kasi basta kami lumabas, kahit siya mamimili, hindi kami hindi kakain sa labas. Pero ngayon, kahit na umuwi na lang tayo. No? Yes, okay din naman. Dahil unang-una, hindi lang dahil para magtipid. Para sa aming kalusugan. Pangalawa, nakatitipid ka pa. No? Kaya nakakaipon pa rin ako. And by God's grace, money is gone. Pag talagang pinapagawa sa'yo ng Diyos, dumarating yung pera. No? Na hindi mo kinakailangan manghingi. But ang conviction ay dumating. At alam nyo ba, meron nagbigay sa akin, kulang na lang ako ng 5,000 pesos, ilang araw na lang. Isang araw may dumating sa akin, nagbigay ng 5,000. Noon na, sabi, Pastor, biyatang labi 5,000. Praise God, thank you. Hindi ko matanong, bakit mo ako naisipang bigyan? Hindi ka naman malimit magbigyan. Anong mangayak-ngayak pa siya? Kinausap daw siya ng Lord, ibigay sa akin. Pero pwede ka naman tumanggi. Kasi kinakausap, mangayak-ngayak siya. Oh, wow. So see how God moved. Pero just one time, hindi naman naulit. One time. So, God is so good. Bahay ko iniisip, paano kaya nabayaran ni Pastor yon? Although inalok ako ng ating mga treasurer, Pastor, pag kinulang ka, magsabi ka. Pag may pera and charge, tutulungan ka. Pero natapos po yon. Alam nila, hindi ako nagsabi ng panghulog ko sa kaya. Although, nabibigyan ako ng ibang pangailangan. Pero yung panghulog sa kayan, pinatunayan ng Diyos na kapag siya ang nagpagawa isang bagay, kaya niyang i-provide. Amen? Giving beyond their means. In verse 3, na tutunan natin sa mga Macedonia, yung extreme poverty, but they give beyond their means. Nagbigay sila ng higit pa sa kanilang kakayanan. Yes, alam ng Diyos ang ating kakayanan. Pero sacrificial giving is beyond your means. Higit pa sa iyong kakayanan. Look at this. Doon sa 2 Corinthians 9, 6, and 7. Now I say this, the one who sow sparingly will also reap sparingly. Ang nagtatanim ng marami, siyempre marami ang aanihin. Yes, we are not after, kasi bago ka pa naman nagbigay, pinagpala ka na ng Diyos. Because you cannot give, kahit pa yun ay inutang mo o iniloan mo. Kaya ka nakapag-loan dahil mayroon kang kakayanan. Hindi lahat ng tao pwede mag-loan. Sabi ko, niloan naman, no. Huwag mo mamaliitin ang loan. Hindi lahat ng tao pwede mag-loan. Paano kung wala kang collateral? Paano kung hindi ka pinagtiwalaan? Paano kung wala kang kakilala? Pwede ka ba mag-loan? Dito ba kita papautangin? Pwede ka mag-loan doon sa Bombay, pero kawawa yung Bombay kasi tatakasan lang. Di ba? Diba? Hindi basta naglo-loan. Hindi lahat. Di ba? Pag may mangungutang ba sa'yo, lahat ba ng taong lalapit yung mangungutang, papautangin mo? No. Mamimili ka lang. At pag alaman mong ito'y dati na napautang mo at medyo balasubas, ang totoo, hindi lang medyo, wala namang medyo. Talagang pag balasubas. Papautangin mo pa ba? Hindi. Bibigyan mo na lang para huwag sumama ang loob mo. Kung nautang sa'yo na 10,000, bigyan mo lang ng 1,000 hanggang 2,000. Bigay mo na, ilagay mo sa iyong puso. Kare, para huwag sumakit ang loob mo, di ba? O kung talaga namang 500. Kung talaga ayaw mo bigyan, nasa sa'yo. Pero hindi mo siya papautangin dahil alaman mo, hindi naman magbabayad.
Pero yung mga taong alaman mo, kahit gano'ng kalakit kaya mong ibigay at kaya magbayad, may papautangin mo. Ako po, wala akong malaking pera nung ako nagpiprinting. Pero may umutang sa akin ng 15,000. But it's a big money para sa akin. Pinautang ko kasi. First time umutang, kamag-anak ko pa, pinsang buo pa, ng aking asawa, barkada ko pa, kababata ko pa, at taga-abroad pa ang kanyang asawa. Wala akong dahilan para ito'y makabayad. Halos nakilala nyo kung sino. Sinabi ko lang lahat, pero hindi ko binagit ang pangalan. Pinautang ko. Bakit? Alaman ko kaya niya magbayad. At nagbayad naman nga. At nagbayad naman nga. On time. Ang yabang ko pa ba't mo pinabayadan ako? Di pa naman. Hindi dumating na naman. Isang pangako ko sa iyo. Pero ang yabang ko nung bayad ako, tuwa-tuwa ako. Salamat. Hindi po lahat ng tao na lumalapit sa'yo nangungutang. Kahit kayo nangihingi, hindi lahat ng taong namamalimos, nililimusan ko Pero merong hindi naman namamalimos, binibigyan mo ng pera. Di ba? So, it is motivated by your beliefs and values. So, sacrificial giving, depende ito sa iyong values, sa iyong paniniwala. Kung naniniwala ka na ang iyong gagawin ay ginagawa mo ito para sa Panginoon, ang Diyos din ang gaganti sa iyo. Yes, we are not after doon sa ibabalik, pero alam naman natin is biblical. Ang nagtatanim ng marami, marami rin ang aanihin. Hindi lang pera. Kasi kung pera lang ang kapalit lahat ng ating ginagawang paglilingkod, tayo ng pinakahawawang tao. Kasi money, hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera. Hindi lahat ng bagay. Kahit ikaw pinakamayamang pera at nanliligaw, maaaring may mga taong natutuksong ikay sagutin at pakasalan ka dahil sa iyong pera. Pero hindi ka rin masaya nun Siguro balang araw, matututunan na din akong mahalin. Ganun nga eksena. Pero pinakamasarap yung sa kabila ng kung sino ka, ay minahal ka. Di ba? Lalo na ngayong Valentine's. Mapipilitan kang sagutin dahil sa dami ng iyong binibigay. Hindi dapat basihan yan. Kahit sino yan, mahal mo ang isang tao dahil mahal mo siya. Wala nang ibang dahilan. Mahal mo, pati kapintasan niya, kalakasan niya, lahat mahalin mo. Hindi po, alam nyo, iba yung boyfriend, pero iba na yung pag ikaw yung mag-aasawa ka na. Kasi hindi lang dapat siyang mamahalin mo. Mamahalin mo, pati lahat ng taong mahal din niya. Nung minahal tayo ng Diyos, minahal ng Diyos ang lahat ng mahal sa atin. Pati kaibigan mo, pati pamilya mo, kahit pa sila hindi Christian, mahal yan ng Panginoon. Kaya dapat mong idalangin. At kalooban ng Diyos, sila ay maligtas din. Tama ba? At isinakripisyo ni Kristo ang kanyang sarili sa lahat ng taong, hindi lang sa iyo, kundi sa lahat ng mahal mo rin. Okay? So, maaaring magbigay ka na, ibig sabihin, sa maraming pagkakataon, ang pagbibigay ng sakripisyo ay udyok ng pagpapahalaga natin sa ating pananampalataya, sa ating mga ethics, o sa ating mga moral na paniniwala. Because you believe na pag ikay nagbigay, pasasaganain ka ng Diyos, hindi lang sa pananalapi, sa lahat ng bagay. God can protect you sa mga severe na sickness, sa karamdaman. God can heal you. Kahit pa yan ay cancer na wala ng lunas. Why? Because God knows at alam ng Diyos kung ano naka-store sa iyo. Alam niyang gagamitin ka pa niya So, dahil kay tapat, ikaw ay may mabuting kalooban, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Why? Hindi ko sinasabing yung si Carol kaya hindi na pinagaling. It's God siya lang nakakaalam. Natapos na niya yung kanyang takbuhin. Kasi baka naman kung siya nga naman ay mabubuhay pa ng At saka siguro sumuko na rin siya. Kasi nung hindi pa siya sumusuko, lagi siya nagkatat pa pero itong bandang huli, lagi ko naman sinanong, ikaw ba'y natatakot? Hindi naman, pastor. Okay, good. Kasi kung natatakot, kailangan mong i-counsel Hindi naman. Ang inaalala daw niya si Patricia, inaalala niya yung kanyang mga kapatid. Huwag nang alalahanin yung mga yun. Huwag nang malaki na. Huwag nang alalahanin yung mga kapatid. Una pa nga sa hindi ko masabi na una pa nga sa yung kapatid. Huwag nang alalahanin yung mga pamangkin. Kasi nagawa mo na ang tungkulin mo, huwag mo na silang alalahanin. Ngayon naman para sa iyong sarili. At least, she enjoy kung ano natitirang buhay niya. Na-enjoy niya na nalaman niyang mahal natin siya, di ba? Marami sa inyo nagpadala. And overwhelming,
Hindi lang po 15,000, siguro maabot. Itong huli lang na tinutukoy ko ha, hindi ho yung nakaraan. Yes, and, that's good. And I really appreciate kung ano po yung ginawa niyo. So, maaaring magbigay ng sakripisyo ang mga individual upang suportahan ang isang layunin na naayon po sa mga bagay na ating pinapahalagahan. Depende po ito kung gaano sa kahalaga sa atin ang ating proyekto. Gaano ba natin pinapalang ito? Ano ba yung ating pangitain sa ating church? Depende ito doon. Kaya tayo handang magbigay with sacrifice. Pang-apat, pang verse 4, willing to take a part in the collection. The Macedonians went beyond their capacity to the point of begging for the privilege of participating in the collection of the saints. Sila mismo ang nanikluhod sa iba. Ibig sabihin, hindi lamang nagbigay si Inay na rin, kundi talagang hinikayat niya pa ang iba. Uy, magbigay tayo. Hinikayat. Sila mismo ang nagtulungan. Sila mismo ang nagpakiusapan. Sila mismo ang nanikluhod sa bawat isa. Magbigay tayo, kailangan natin ito. So, ang pagbibigay po ay hindi lamang ikaw ay nagbigay. Sabihin, you are willing to be a part ng proyekto. Ikaw ay nangungumbinsi din. No. May mga kaibigan tayo kaya magpaluwag. Why not? No? Huwag lang tayong manghihingi. No? Huwag lang tayong manghihingi sa kanila. But kung nagpapaloan, why not? Lalo na kung walang interest. Ang tawag doon, friendly loan. No? Pero, huwag nating isipin na, o kaya, speaking of Carol, naalala ko, pero yun yung ugali nila. Tayo mga Pilipino, mahalaga sa atin yung nasa tabi tayo ng isang tao na mahal natin kapag siya ay dying na o may terminal na, ayaw nating mawalay. Pero mayroong iba naman silang, minsan ay daig tayong mga Tagalog na mga Bisaya. Alam niyo, meron siyang anak ng kanyang pinsan na, hindi tunay niyang pamangkin, anak ng pinsan. Nung siya na-diagnose na may cancer, naawa, kapapasok lang sa trabaho, nag-loan ka agad. Ay, ang na-loan nga lang maliit, 15,000. Sabi siya, hindi ko matanda ng pangalan, babayaran ko ito sa iyo. Pag na-release yung aking, may tatanggapin siya kasi na sa kanyang insurance. Ibabalik ko sa iyo. Alam mo sabi sa kanya, tita, huwag mo nang ibalik yung 15,000. Bigay ko na yan sa iyo. Imagine ha, nag-loan. Babayaran niya yung loan eh. Pag loan, babayaran mo ulit yun. Hindi katulad ng isang bagay na binigay sa iyo. Hindi mo na yung babayaran. Pero pag loan, babayaran mo yan. Pero siya'y nag-loan para ibigay sa ibang tao. That's sacrificial also. Tayo mga pag wala tayong pera, wala eh. Pero bihira sa atin. Minsan nga, kahit nga anak mo na, magulang mo na, bihira pa yung gagawin. Bagamat, ibang usapan na yun, no? Talagang gagawin mo lahat. Pero minsan, kaya pa rin magtiis. Wala talaga akong pera ngayon eh. Pero pwede naman siya mag-loan. Dying na nga yung magulang mo, gagawin mo lahat. Dying na nga yung asawa mo, gagawin mo ang lahat. Dying na nga yung kapatid mo, gagawin mo ang lahat. No. Although sa mga kapatid minsan di natin. Pero minsan mayroong nakatitiis. Ay, how much more yung, hindi mo naman ganun kalapit. Minsan kaibigan nga lang eh. Hindi, unang ba? Pero ang totoo yung ibinigay mo, niloan mo pa yan. So, sa Acts chapter 20 verse 35, in everything I show you that by working hard in this way, you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Lagi naman pong ang prinsipyo hindi pwedeng baliin. Talagang pinagpapala kung sino ang nagbibigay. Kasi at sa simula pa lang pinagpala na siya. Kaya ikaw ang nagbibigay, ikaw ang may kakayanan. Yung nga lang iba po, naalala ko isang meeting po sa school, nagsasalita yung alam naman, about collection. Siyempre sa school naman, di wala ng collection. Pero ito naman po ay hindi ni-require sa atin ng school, pero ito po ay sa ating initiative para po matugunan ang pangailangan ng mga bata. Sabi, at alam naman po, mas kita pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Umumik yung aking katabi. Babangin ko taga saan? Hindi naman po taga Ilat South, dito lang, taga Ilat North. Alam niyo, medyo mga pilosopo. Kailan na pinagpala yan? Kayo ikaw magbigay sa akin at ako tatanggap ng tatanggap. Mas pinagpapala ka natanggap. Doon ako hindi nakatis ako inumin. Sabi ko, alam niyo ba? Sabi ko, alam mo, ay kaibigan ko naman, mas matanda sa akin. Alam mo, kaya ang mga tao ay nagbibigay.
dahil sila'y may maibigay. At yung ibang, ang mga tao inisip na sila'y tumanggap. Dahil wala silang kita, wala. Kaya yan ay nakaasa na lang sa bigay. Kung may magbigay, salamat. Kung wala, di wala. Kaya mas mapalad talaga ang nagbibigay. Hindi na minute. Ako naman ikay nagbibiro lang. Totoo naman eh. Kahit po sa practicality, hindi lang sa spiritual. You cannot give kung wala ka. May blessing ka na. Naalala ko si Men, kapatid ni Imbay. Bago-bago lang yun. O si Dodi yata. May nag-question. Paano kayo kapag wala? Simple-simple ang sagot. Ba? Kaya nga't ikay may naibigay. Kaya nga ikay nagtatas. Kaya nga ikay nag-o-offering. Dahil may tinanggap kang pagpapala. First time kong narinig sa isang tao na bago-bagong Kristiyano noon. Ano? Tama nga, no? Kaya nga ikay may naibigay because you are blessed. Kaya nga ikay nakapag-loan dahil ikay pinagtitiwalaan. Hindi ka pwedeng mag-loan. Hindi ka pwedeng mag-loan kahit kay credit card kung wala kang credit card. Hindi naman tataas ang iyong credit limit kung ikaw ay balasubas. I'm sorry the word balasubas. Hindi naman tataas. Ay kung yung 15,000 mong credit line, nung magkautang ka ng 2,000, nalilate ka pa sa pagbabayad. Paano tataas yan? Pero alam nyo, bakit? Siguro, medyo okay yung credit line ko. Abay, umabot ako ng 250,000 tayo. Ngayon nga lang, nag-loan na kami mag-asawa yung pinagpagawa namin. Nag-loan kami ng 100,000. Kaya hindi, siguro after matapos namin, pwede na ulit mag-loan. Why not? So I can loan another 100,000. Kaya lang binabayaran. Matatapos ito by November yata yun or by October kung kailan kami nagpagawa. So, kaya nga nakapag-low loan. O kaya naman sa isang company, o kaya naman may SSS ka, kaya ka nakapag-loan sa SSS at hindi ka pwede mag-loan ng higit doon sa iyong kapasidad. Tama ba? Hindi pwede. Halimbawa, SSS. Magkano ba ang SSS? Parang basic yata, 15,000, ano? Pero depende sa kanya, meron kaya mo mag-loan ng up to 30,000. Ano? Depende. Hindi ko pwede ba mag-loan ako ng 3 milyon? Hindi pwede. Hindi pwede. Oh. Naintindihan niyo po ba? Okay. Contributing to a greater purpose because we want to, kaya ka magko-contribute dahil meron kang mabuting dahilan. Sacrificial giving is often associated with contributing for a cause or meron kang dahilan. Hindi ka magbibigay dahil wala lang. Meron kang dahilan. Meron dahilan yung pagbibigyan mo rin. Because you see the project, may magbibigay ba sa atin kung wala tayong proyekto, tayo narito. Pastor, gusto ko magbigay po sa ating church ng 3 million. Okay, praise God, pero para saan yan? Wala lang po. Walang ganun. Walang ganun. Hindi ka pwedeng i-convict ng Diyos isang bagay na magbibigay na wala namang paggagamitan. Pwedeng sumobra, pwedeng overflowing because of your generosity, pero hindi ka magbibigay ng extra money o sacrificial giving nang walang dahilan. Yes, you give your tithes, you give your offering because ito'y pangako mo sa Panginoon. Hindi yan sacrificial giving. Yan ay regular giving mo nang ginagawa eh. Like ka nagbibigay ng tithes, like ka naglalove gift, kung kanino man. So, pero yung sacrificial giving is beyond your means. Higit pa ito sa iyong kakayanan. Mayroon kang sinakripisyong mga luxury, may naksiprisyo kang mga pangailangan, pero ikay nagbigay. At kaya mo yung ginawa, may dahilan. Naintindihan po ba natin? Wala pong sacrificial giving ng walang dahilan. May dahilan. At kung hindi mo maunawaan ang dahilan, ang pinaka-best na dahilan pa rin dahil ito'y, alaman mo may dahilan ng Diyos. Minsan, saka mo maintindihan ng mga bagay pagdating ng araw. Bakit nga ba nakilala mo ang mga ito? Because may dahilan. Okay? So, it is a joyful voluntarily. Masaya ka, voluntarily. And last but not the least, verse 5, putting the Lord first in their lives. No. The Macedonians, as a final point, give themselves first to the Lord before their financial offering. You cannot give financial blessing kung wala kang pag-ibig higit sa lahat sa Panginoon. Yes, you can give, why not? But to impress people, to impress the pastor, to impress anyone, o maaari kikakandidato, ako'y nagbigay dyan ng 3 milyon. Kasi pala, kasi ang member pala na 10,000. Ang boto lang naman sa inyong bayan, kaya ka nagbigay ng malaki. Pero iba yung, kaya ka nagbigay because you love God. You love the Lord. You want to honor God. No? Putting first. No?
Because you put first God in your lives. No. This emphasizes the intimate connection because you have intimate relationship with God, with your church. We cannot expect from other church, maybe, wala namang malit, hindi ako tatanggi. Kung merong isang church na gustong tumulong, pero we don't expect. But meron din silang kanilang pangailangan. No? Meron din silang kanilang pangailangan. So, because it is part of our surrendering with God. So, Romans 12 verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice. Yan po ang pinakamagandang unang sacrifice. Ialay natin ating sarili sa Panginoon. Kasi you can sacrifice money. You can sacrifice your material things. Pero minsan ang pinakamahirap i-sacrifice yung ating sarili. Pero dapat higit sa lahat, yun ang una nating sakripisyo. Let us sacrifice ourselves. Ibigay natin to sa Panginoon. Hindi mo ipagpapalit kahit anong bagay. Kapag alaman mo ang may-ari ng buhay mo ay ang Diyos. Ito yung ginawa ni Abraham. Ginawa rin ito ng babae na nung lalaking mahirap. Yung natitira na lamang niyang pera ay yung kanyang mga coins. Diba? Nanalangin sa templo. At nung magbigay sila, ibigay niya ang lahat kung anong meron siyang laman. May nagbigay ng marami, pero iba yung sakripisyo. Nakikita ng Diyos, kaya nga na-example lang doon sa Bible. Kita ng Diyos ang ating puso. Kita ng Diyos ang ating kakayanan. So, it's time to practice this sacrificial giving. Give your very best. Give sacrificially. Siyempre, pinakamaganda po, kung talagang wala na tayong budget, siyempre, matitigil yung paggawa. At maghintay tayo ulit ng pagkakataon. But I pray na hindi matigil yung ating paggawa. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Although, meron akong inaay na mga money. Pero ang sabi sa akin nung handang tumulong, Pastor, mas maganda ilaan mo ito dun sa laman sa loob. You need new sound system. You need aircons. Pagkatapos nito, natapos nyo, kung wala kang pambili ng sound system, wala kang pambili ng aircon, wala kang pambili ng ibang mga gamit sa loob, hindi nyo pa rin magagamit ng church. Gusto ko matapos ninyo yung project. So, pwede kitang pahiramin. Hindi niya sinabing ibibigyan. I'm pertaining about Dr. William Moon. So, but challenge your church to give. This is your church. Challenge them. Kaya kitang tulungan, why not? Pero challenge them. Ilaan mo na lamang yung tutulong ko sa mga huling araw. I can give you your sound system. Pwede ako magbigay sa'yo ng friendly loan. Wow. So imagine, pag natapos natin, hindi natin poproblemahin ng sound system. Hindi natin poproblemahin ng aircon. Meron na tayong pagsisimulan. I can give you 500 to 1 million. Wow. Loan. Loan ha, hindi yun bigay ha. Pero, reserve it. Pag natapos nyo yung building. Challenge your people. That's why I challenge you. Because He is my spiritual father. And I need to follow Him. At ang pagsunod ko sa Kanya, ipagsunod ko sa Diyos. Kinilala ko siyang aking mentor. And alam ko hindi ako mamamali. It's a good blessing for us. So I want you to challenge you. Hindi ko po sinabi, maybe the next few days, I will put it on the letter at hindi ko po kayo inuobligahan na magbigay ng 1 milyon, 2 milyon, 1,000, 2,000, 10,000. But give sacrificially if you want to give. Those who are not yet prepared, no problem. Wala kayo pong malaking obligasyon. Di ba? Alalahanin niyo po, wala kayong malaking obligasyon. But if you want to be connected, if you want to be a part of this legacy, give sacrificially. Are you with me? Maliwanag po ba? Hindi ko po ginagawa yung maglalagay tayo ng 10 parts para dito kay na Sister Joy na family, ring part are 100,000. No. I will not do that. Ayoko kayong mabigatan. No. Yes, pwede kayong mabigatan, but intentionally, nagmula sa inyo. Hindi po galing sa akin. Ang trabaho ko lang po ay i-challenge kayo. Kahit ba naman sabihin ko, sige, kaya mo yan, takbuhin mo yan 5 kilo. Pastor, hanggang 3 lang talaga ako kilometro. It's okay. Alam naman, pilitin mo sarili mo, yun lang ang gusto mo. Okay, kaya mo yan, 20 kilometro. Si Oliver nga, kaya ang 4 na po eh. Si Oliver yun. Naintindihan mo ba po sabihin? So, wala po kayong aalalahanin. At kung sakaling dumating ang time
na you promise kahit hindi mo sinabi sa akin. Magbibigay ka ng 1 milyon, ang nabigay mo na ay kalahating milyon. Wala ka na talagang magawa. Kausapin mo lang ako. Say, I want to release you. Kasi, Pastor, pinangako ko sa sarili 1 milyon. Pero nagkaroon ako nakagigipit, nahirapan ako. Kalahating milyon lang talaga na ibigay ko. Paramdam ko, parang ako'y may kasalanan. Parang ako'y So, I will pray over you na ma-release ka doon sa burden mo na yan. No? So, wala pong masamang mangako. Mas lalo maganda kung tutuparin natin. Are you with me? Pero, hindi po naman tayo dapat matali at maano ng ating mga pangako. Dapat tayo makalaya. Dahil as a pastor, ang gusto ko po, malaya tayo. Amen? Malaya tayo makapaglingkod, malaya tayo sa ating pagpupuri, malaya tayong sasamba, malaya tayong magagawa ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Because we are free in the Lord. Amen? At free din tayong gumawa, free din tayong mag-sacrifice, free tayo para sa Panginoon. Amen? Shall we arise? Tayo po ay dadako sa ating Santa Cena. I hope you learned something today about sacrificial giving. So, tinatawag ko po yung ating mga Santa Cena. And let us pray. Father God, salamat po. You prepare our hearts. Alam namin, Panginoon, this is the time that we can practice our sacrificial giving. It's time to practice how to stretch our capacity. Para namin, Panginoon, ma-enlarge ang aming tent sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto. Not just in our project, Lord. From our project, pati, Panginoon, sa aming mga paglilingkod. Sa lahat ng aspeto, sa aming worship team, sa mga children, how to expand, Panginoon. Dahil binibigyan mo kami ng mas malaking lugar. At, yes, kalooban mo na ito'y mapuno. At tulungan mo kami na ma-expand ang aming capacity. Mabaray pang kaluluwang maabot ang aming po mga life group. Ito po'y palaguin mo, Panginoon. Bigyan mo ng new wisdom, strategy, ang aking mga kapatid, ang mga leaders. And raise up more leaders in this church. Raise up more businessmen, more workers. Raise up more pastors in this church. We know, O God, na may pinagagawa ka sa amin. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang aming pagtanggap ng communion.